sa mga panginahanglan sa kinabuhi. Numbers chapter 11 verses 1 to 15 in order to save time. I'll read verse 1, you'll read verse 2, hangtod mahuman ta sa verse 15. Numbers chapter 11 verses 1 to 15. Mga bisita, welcome day sa Truth Baptist Church. Salamat kayo nga nakiguban mo namo. Na ulahig abot ganiya tapos ni Padre Mar. Salamat, welcome. Nga nakakuyog mo namo karon kabuntagon. Sa mga sympathizers, sa mga members, welcome sa Truth Baptist Church. Numbers chapter 11 verses 1 to 15. Puli-puliyon na ito pagbasa. I'll read verse 1. And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. And he called the name of the place Taberah, because the fire of the Lord burnt among them. We remember the fish we did eat in Egypt freely, the cucumbers, the melons, the leeks, and the onions, and the garlics. And the manna was a coriander seed, and the color thereof is the color of bdellium. And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. And Moses said unto the Lord, Wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest the burden of all his people upon me? When should I have flesh to give unto all these people? For they wept unto me, saying, Give us flesh that we may eat. And if thou dealt thus with me, kill me, I pray thee, out of thy hand, if I found favor in thy sight, and let me not see my wretchedness. Lord, salamat kaayo sa imong grasya, kaluoy diri ka namo. In spite, Lord, sa mga kagulihang, kagubot, nga naa sa mong palibot, naami kapahulayan diha kanimo kay ikaw man ang nagsaad niini. Salamat kay Lord nga ikaw ang among Dios, ang among gialagaran, buhi ug tinuod nga Dios. Salamat kay Lord, gi-preserve mi nimo. Although na may mga problema, di man mo na malikayan, na ay mga challenges sa among kinabuhi. Salamat kaayo. And through that, sa mga problema, mga challenges sa among kinabuhi, imo na nang gi-testing sa mo para Lord, para mi sa gold Lord, nga the more nga fire ang mugawas Lord, the more Lord mugawas ang among i-purify mi nimo Lord. So salamat kaayo. So I pray karong kabuntagon gamita ko Holy Spirit. I pray guide my mind, my lips, kung unsa may angay i-challenge sa mga Kristohanon karon, mga sympathizers karon, mga bisita nga naa diri karon. I pray Lord nga mabalo nila pauli sa ilang panimalay, ready na sad Lord sa lain na sad nga week nga ilang atubangon Lord. So salamat kaayo, dalaygon kay ka. Kung naa may nakita nimong lama sa mong sala, ugasi mo sa mga miling nga dugo, may kaswerte Lord nga matubang diya kanimo. I pray sa Lord, bantay ang internet, bantay ang among kuryente, ang microphone, tagay wisdom ang matagusa.
Kung naa may kalihukan sa among kaaway sa ngalan ni Hesus Kristo sa miling nga dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok diri Lord kay kini holy ground. Itambong sila sa layo nga dapit nga dili gamiton ang mga kabataan kung unsa may samok Lord. Kung unsa may ginahuna nila Lord, I pray Lord nga mo focus sila pagpaminaw sa imong pulong para Lord mag-grasp nila maayo. Salamat kayo, dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dealing with the demands of life. Pag-atubang sa mga panginahanglan sa kinabuhi. Yes, every day naagi tayo ginatubang sa atong kinabuhi. Amen? Dili gyud pwedeng wa tayo atubangon, naagi na. And kini Numbers chapter 11, ni-occur ni siya in the wilderness for over a year, having experienced both God's miraculous provision and His instruction to the law at Sinai. Nga nahuman, nakita nila ang God's provision. The journey toward the promised land has been marked by moments of faith and disobedience. Ang ilang paglakaw, pinaagi lang sa pagtuo o pinaagi sa pagsupak. Naagi hapon na pagsupak. And chapter represents a turning point where the people complaints lead to divine discipline. Nga kung tanaw nimo diri, grabe ang pagreklamo sa mga katauhan sa Israel. Og tungod ang nagdisiplina sila sa Dios. The people's longing for food they had in Egypt, og nanginangita sila og pagkaon nga ilang na andan dito sa Ehipto, and Moses despair over the weight of leadership. Nga si Moses po gikapoy siya kay na pressure siya sa mga tao nga sige reklamo nga naa siya ha. And by the way, ayaw yun kalimot labi na kita nga nagdalag tao na abot yun na sa panahon nga kapuyon yun ka sa imong mga sakop. Naagi pressure. Wait. Kaya nga naman, ang tao lahi ni kinaiya. And we cannot please everybody. Bisag unsaon nimo og ano sa tao, lahi gyud, we cannot please everybody. Mo nang si Moses nabugatan siya and contrast the people's ingratitude with God's continuing care and discipline. Ang problema sad ingrato ang mga tao. Wa siya nakakita nga gipagawas sila sa Ehipto, wa sila nakakita gisuplayan tanan ang needs sa ilaha, pero ingrato gyapon ang tao. Bisan asa ang tao ingrato gyud. Amen? Dili kana bitang gitabangan na nimo pero mangita pag yung ano, lahi pag yung nilang gusto. Ingratitude. Mo ni nahitabo sa mga Israelites. Naana tanan gisuplayan na sa Ginoo, naanay pagkaon, naanay kung adlaw, kung ano, nasa pillar of clouds, kung gabi nasa pillar of fire, tanan. Pero ingrateful ang tao. Ingratitude with God's continuing care and discipline, as well as Moses' humility and dependence on God's in moment of crisis. Every one of us faces a whole list of demands that we must deal with daily. Naay mga demands every day nga atong gina-face. There are meals to make every day. Gawas imong trabaho, magluto ka, sayo ka mo mata, magluto ka pagkaon para sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak. Family you have to take care of, ang imong pamilya nga imong atimanon, kwaon nimo imong anak, ihatod nimo sa eskwelahan, kwaon, daghan. Ang imong asawa, sundoon nimo, daghan kayo. And jobs to do, naa kay mga trabaho nga himuon, dayon napay demand sa imong trabaho, homework to finish, preparations to complete, nga instead nga ning mag-uli na unta ka, makapahulay na ka, gibalunan pagyud ka sa imong principal, dai palihog kog dalaan ni trabahoan ni bi nga imbes nga trabaho unta sa imong principal, ikaw mo'y gipatrabaho. Amen. Adi sila mo amen no para dili halata oh. Demands. Homework to finish, preparation to complete, activities to attend. Bills to pay. Kinig yung bills to pay. Every, naa sila Nico, naa sa internet. Like, kinsay nakasulayan ni, ang PLDT dali kay sila muputol, dali kay sila pero when the services comes grabe kay sila kadugay Hinay pag yun kayo, pero what tayo mahimo, kaya nga naman, consumer man ta. Nila, bayad din ka. Bills to pay. Not only that,
Kung na kay binulan karon, wa pa ka nahuman sa imong binulan, nagguba na imong gibayran. Nagkuha kag motor, nagkuha kag sakyanan, wa pa nahuman, nagguba na, naunsao naman eh. Pero magbayad gyapon kag binulan. Rainy or sunny weather. Yes, pareha ani. Kung ting-ulan, di man na moingon, ma'am, absent ko ma'am kay ulan. Hala, bisag ulan. Sakay kag tricycle, mabasa ka, nigabot sa imong trabahoan. Nya, kung init sad kayo, di sa ka pwede nga magpainit kayo. Kaya kung magpainit sad ka, basig ma-heat stroke pud ka. Asa man ta padung ani? Future plan. And most of the time, we handle these demands without much thought. They are part of living. Mao na ni, parte na ni sa atong pag nabuhi. Mo nang kamong mga ulitaw, mintras ulitaw pa mo, i-enjoy ninyo kay nig-abot sa panahon nga maminyo mo, lahi na sad nga responsibilidad ang inyuha. Ang uban sa ilaha, moingon na, di na ako maskwila, pastor. Ay, dirira ko kuto, pastor. Akong anak, niya na si Cham-Cham, Daddy, di na ako mag-school, Daddy. Dito na lang ako. Anong gagawin mo? Magwalis na lang ako sa compound. Kunak, mamatay ko nak. Wagi kay trabaho. Maura hindi mo trabaho nak. Magnilhig ka diri. Wagi na mo kailangan ikabilin sa imo ha. It may be because of illness, family problem, the pressure of work, financial demands, kini nakaka-pressure sa trabaho, dayon financial demands. But pasabot, daghan kikag bayronon. By the way, paminaw ha, kini ako gini i-public ha, dili sulbad ang scatter sa inyong problema. Kini ako gining klarohon. Dilibot pasabot nga naa kay mo venture ka sa sugal kay nga naman kung magsigi kag sugal, kung nadato pa ka sa sugal, daghan na untag dili mag-scatter karon. Daghang kinabuhi karon bisag Kristohanon magsigig scatter, madaot gyud ang imong kinabuhi ana. Sugal man na. Pastor, ayon lang ko hilabti ako man ang kwarta. Yes, di ta ka hilabta na imuha man na, pero ngadto-ngadto ba? Magkaipit, maipit lagi ka. Sultian ta ka, maipit jud ka. Kaya nga naman, mangutang ka diri, mangutang ka dito, kay ibayad nimo diri. Hangtod ang imong trabaho na lang, mutago na lang ka. Dili, solusyon ang scatter ha. Muna, ang problema karon daghan kay nga naman, nanagit kay financial problem, imo pang dungagan. Ingani manggod ngano nagka-financial ka kay nga naman usahay mupalit ka sa butang wa sa nimo giampuan, mupalit ka sa mga wa ayo sa tanawa sa kaya ba nako ni ba ni I'm not against nga tagaan gyud nimo nga gusto gyud pero tanawa sa ang imong sa finances ba. I like preacher ko what always he said, kung matuto kang kana mo baluktot sa imong habol ba. Kung mo lang sanay kaya hala, tipid-tipid lang sa. Kaya nga naman, kabalo man ang Ginoo nga di pud ka diha kanya kuno ipanalanginan man kas Ginoo. Ngadto kung panalanginan kas Ginoo, hala. Pero ngaron nga wa pa anto sa. Amen. Pastor, hilabtan lagi ni wala ko nang ha. Nag-care ko sa inyo ha mo nang musulti gyud ko with love, with truth nga dili gyud na mo isulbad ang scatter. Nganong nagproblema ang Pilipinas karon? Nganong daghan kay kawat ang karon? Kay ngano man gawas lang nga magbisyo sila, mag-adik-adik sila, mag-scatter pa gyud. Mo nang talamak kayo ang kawat karon. May man to sila kay wa man to sila kabalos, kamatuoran. Kita grasas Ginoo nakabalo matas kamatuoran. Ayaw dito ta didto. Okay? Direta, paspasa sa oras. Oy. The problems Moses pondered. Number 1, review ra niya. The discouragement faced by Moses had its roots in all the burdens he was trying to bear.
he led the children of Israel to Canaan. As those problems added up, he allowed himself to become discouraged and discouraged siya in the midst of journey. It may have to look at what Moses was dealing with. Nga nung na-discourage man si Moses? Number one, letter A, Moses faced a people problem. Kaya nga naman, nag-atubang si Moses og people problem. The children of Israel were nothing but complainers. Verse 1, nakita na to na. And when the people complained, wa gibutang diha kung unse ang ilang gireklamo, pero ang mga tao nagreklamo. And tanawa ang next word, it displeased the Lord. And not only that, wala nalipay ang Ginoo, and the Lord heard it. O nakadungog ang Ginoo. Paminaw. The more di ay sige tagreklamo di ay nakadungog ang Ginoo, di siya malipay. Di siya malipay. Di man ginato malikayan no nga naay mga moabot. Ay, ano na sad? Sunod semana na sad, tag 20 na sad ang increase sa litro sa gasolina na. Naman tayo ibutang ani. Sumabit sa unan, niagi man tana, pero buhi man gihapon ta. Mabita, ang uban, nag-study sila nga gusto sila mobalhin sa ubang planeta. Wa may laing planeta nga gibutang diya sa Biblia nga pwede na to mabuhian. Ang Earth naman gyud. Kay gusto sila mohawa diri ba kay samukan sila mo invest sila sa lain. Diri ra magid ta sa earth gyud kay nga naman naay oxygen, mabuhi ang tanom, mabuhi ang kana bitaw mga sci-fi nga mga scientific movies nga nakita ninyo ana. Dili kinahanglan pa nila diri libre ang complainers. They were satisfied by anything. They were never satisfied by anything. Nganong mo reklamo ka kay nga naman dili man ka satisfied kung unsay naa sa imuha. Paminaw, kung unsay naa sa imuha, pasalamati ang Ginoo. Sige lang. Pasalamati ang Ginoo. Ay, nabitaw illustration na ang uban nagsakay og bisikleta, gitaparan siya motor, ninta siya, may tag, nakoy motor no? Dayon, abot sa unahan, ang nagmotor, gitaparan siya auto, ningon siya, may tag, nakoy auto no? Bago man ang auto, gitaparan siya SUV, may tag, SUV po ako ano? Pag umana ang SUV, gitaparan siya kanang nindot kaayo nga sports car, may tag mag-sports car sa guno. Atod ang sports car, gitaparan siya helicopter, ningon siya may tag nag-helicopter sa guno. Galing ang nag-helicopter, nagtanaw siya, may tag nag-auto no. Una ani mo kung mo reklamo mo sa gasolina sa how much more kung mag-helicopter ka? Dili sila satisfied unsay naa. The people complain and it displeased the Lord. Their complaining made God displeased. Ang ilang pagreklamo, wa gyud na himuot ang Ginoo. Complaining hearts often displease God, especially when they show a little gratitude for what He did in the past and a little faith for what God could do at the moment. Paminaw, kini ako ni stress out ta kay magamit ni nato karon. And little faith for what God can do at the moment. Little bit and the past. Ibalik ko to. Complaining hearts often displease God, especially when they show little gratitude for what He did in the past. Huy, watan niya pasagdi. Sa mga niaging mga panahon, mga niaging tuig, iya tanggi giproteksyonan, iya tanggi amuma, wa ta gipakaon ta niya, gisuplayan ta siyang needs, bisan dili ta faithful sa iya, wa ta niya pasagday in the past. And mo nang dili gyud malipay ang Ginoo na kung dili ta magpakita og mapasalamaton ta sa iyang sa past. Karon pa noon, tong next
and little faith for what God can do at the moment. Gamay ra kay nga pagtuo, mabuhi pagkatani. Hala, di na ko musakay tricycle kay ang pliti na karon depende sa kilo. Patay ko ani dako kay kung mabayran. Lita tong mga gagagmay kay ilan na lang guna no. Katawo mo ba? Seryoso kay mo ba nga naw? Ni crack na lang kog joke kay seryoso kay na mo. Kamay labot na mo na pastor. Uy, wa kita basagdi sa past karon pa noon at the moment. Makalimot taw sangay ba? And it is possible, we aren't told here exactly, reklamuhan na it's possible that simply came from generally dissatisfied heart, dili man sila ganahan, good, ilang kasing-kasing ba, dili sila satisfied. Then, not only that, after a while, this would have driven anyone over the edge. We have all people problems from time to time. Naagi tay problema sa tao. Nga naman, halubilo mo guta sa tao, God. Sa imong trabahuan, laylahi mo kinaiya. Kaya nga naman, laylahi man taog the way tagi brought up. Ang uban sa inyo, dili ganahan kasab-an. Ang uban sa inyo, hinay lang gisulti. Para sa ilahat, ako na kaya nga dealings. Ang uban sa inyo ha, bisag kasab-an, baga gihapon na, wala ra sa ilahapod. Laylahi ang tao. Bisag kung saan ni magsulti mo na dili gyud na naagi people problems. Naa sa tao nga grabe gyud kayo mo pakalatay kung istorya. Nasa tao nga murag inosente pero ang kulo day nasa ilalom. Lahi ang tao. Mo nag magka-problema gyud. Mo na nigabot si mo trabahoan, lahi man mo kinaiya. Mo na there are 3-step plan with guarantee you that you overcome problem with any other person. Una, ako nang ibalikon, love them like Jesus. Higugmaa sila angay sa paghigugma kang Jesus Christ. Love them like Jesus. Jesus loves them. Matthew 22 verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Higugmaon nimo ang tao, parehas sa imong silingan. Parehas. Shalt love thy neighbor as thyself. Number 2, forgive them of anything and everything you think they have done to you. Pasaylua sila kung unsa may nabuhat diyan nimo. Ayaw na tog balik-balik ka. Ephesians chapter 4 verse 32. And be ye kind heart one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Number 3, pray for them every day. Iampo sila kada adlaw. Ayaw giampo ha, may tag, madag mo, may tag, may tag. Uy, kabalo mo si ano biya, kaya na, Gaba, Mayra, ayaw ana ha. Ayaw, iampo. Not only Moses faced people problem. Number 2, letter B, Moses faced a provision problem. Yes, naagid. Imagine nimo 2 million people through the wilderness and they had nothing to eat but manna. Tanawa sa verse 4, and the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? May kag mixed multitude. Nganong na may mixed multitude, naay mga taga-Ehiptong nakakuyog sa ilaha, dili lang sila pure good nga mga Israelites. Og nakadungog sila, nakaingon sila, that was among them fell and lasting. Sa naman niyo, sige ra matagkaog manna. Of course, they did not like manna and they complained bitterly about it too. Hindi sila ganahan, kaya nga naman, adlaw-adlaw, maumay lang gikaon. They tried everything they could to make the manna taste like the food of Egypt, but it never worked. They griped, whined, and complained about it every day. Kaya nga naman, ila manggi para
Ilang gipangitag paagi ba nga ang mana mo pareho sa pagkaon sa Egypt, nya dili man gyud maong. Kay nga naman, ang Egypt type of the world na siya. Kung unsay mga naa nila dito, pagawas na sila para gitagaan sila bagong pagkaon sa Ginoo para dili na nila hinumduman ang mga pagkaon nila dito sa Ehipto. Muraging ani ba? Na save na ta, gracias Ginoo, nakalingkawas na ta, di na ta padong sa imperno, padong na ta sa langit. Ayaw na gunaw na atong mga imong mga daang hinimuan sa una. Yes, dili man na dali pastor, dugay man naman pastor, pero ayaw na gunaw na nakagawas na ta diha sa Ehipto. Sila, sige gihapon sila pangitag. Verse 5, we remember the fish we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing to all side this manna before our eyes. Mao na lang yun among makita. Ni kapoy na lang yun bikaon aning. Burag mga Kristohanon ba? Kapoy na lang sigig basag Bible. Kapoy na lang sigig ampoy. Kapoy na lang sigig simba. Hoy, asa man unsa pa man day atong trabaho diyan ng kalibutan na. Nga nigabot dito sa langit, wa tay laing trabaho, magsigi lang tag kanta para sa Diyos. Simba. Laayon ka ba? Imagine, 2 ka milyon nga mga tao magsigig reklamo nimo kada adlaw. Magsakit gay mong bang sa imong kauban nga usa ra ka tawo nga masigig reklamo, unsa kana 2 ka milyones ang mga sigig reklamo. Nakalimot sila nga sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, be careful for nothing. Ayaw ninyo gunaunaan ang dili angay hunaon, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Nga diha sa imuhang sa pagampo, sa pagpasalamat, let your request be known unto God. Ipahibalo nimo kung unsa imong needs. Kaya nga naman, verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus our Lord. Ang kalinaw sa Diyos mo naa diha. Kaya nga naman, the more nga magsigi kag kaguol sa wa pa nahitabo, the more nga wa kay kalinaw. Mo nang, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus our Lord. Verse 19, but my God, what? Shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Suplayan ta sa Ginoo kung unsay atong panginahanglanon. Unsa may need nimo? Ihatag na sa Ginoo. It may not be what you want all the time. Dili tanan nga imong gusto ihatag, but it will get you through the wilderness just like manna did in Israel. Pero ihatagan ka og sakto nga supply sa Ginoo nga pareho sa mga taga-Israel nga makalingkawas lang sila diha sa wilderness. They may not have always like what the Lord give them, but I never read where any of them starved to death. Dili sila ganahan kung unsay gihatag sa Ginoo sa ilaha, pero timan wa sila nagutom. Paminaw, usahay mangita ta ng wa. Pero paminaw, gihatag niya biya sa Ginoo ang imong panginahanglanon. Galing, nangita pa ka sa unsa pay wa na gihatag na sa Ginoo, gisupply na sa Ginoo. Mangita lang gyud kag lain, mangita lang gyud kag mas labaw o unsa. Mo nang not only personal problem, a people problem, provision problem, letter C,
Moses faced a personal problem. Verse 10. Mao ni inyong bantayan. Then Moses heard the people wept throughout their families, every man in the door of his tent. And the anger of the Lord was kindled greatly. Suko kayang Ginoo. Moses also was displeased. Wa nalipay. Tungod sa kabugaton sa load nga gidadala ni Moses, allow ni Moses to become utterly discouraged. Maminaw, kung ma-overwhelm ka sa problema, bantayin na, kay mo na maghatag ni mo discouragement. Gitugutan ni Moses. The word displeased means to be broken to pieces, to be utterly destroyed. Na-discourage kay si Moses ba? Di na lang ko, grabe ni mga tawanay. Displeased means to be broken to pieces, to be utterly destroyed. Moses had a breakdown. Tao rabi si Moses. Pareho sa tuwa, timan iha, tao rabi ta. Kung di ta muduol diya sa Ginoo sa mga problema nga natong nagian, mubigay gyud ta kadugayan. Mo breakdown ka. If we are not careful, the problems we face in life can produce this attitude in our hearts. Nga kanang mga problema nga atong magian, mo na siya mo produce og dili maayo nga attitude sa itong kasing-kasing. Nga naman, nahitabo ni kang Moses, nahitabo ni kang Elijah, 1 Kings chapter 19. It happened to Jonah, mga gigamit sa Ginoo, and kasagaran ani kung naay victory diha musud ang discouragement, bantayi ganin ninyo kung naagi blessing sa sunod ana tingala ka naay mga pagsulay nga moabot. Bantayi ni kung naagi victory, naagi blessing ano man ang sunod ana naay mga challenges, naay mga ano na mohitabo sa imong kinabuhi. Primero, lipay ka, praise the Lord, praise God, salamat kay Ginoo, nindot kay Ginoo, faithful kay ang Ginoo. Bang, sulayan ka sa Ginoo. Brad, naunsa ka? Di na akong simbay. Naunsa ka? Amo na lang dito. Paminaw. May lang dito mo dawat sa mga ayong mga butang, pero di ta kadawat sa mga dili maayo nga butang, itugod sa Ginoo sa imong kinabuhi. Makalimot na. Naman ni Lord, sige na naman. Pero, di ka rabiya nga ingana ha, nabi blessing ang gihatag sa Ginoo. Kisa giwalay problema, naay. Sinyo mga naong daan, oh. Bugat kayo, kitanaw na ko sa inyo mga naong, oh. Kaya nga naman, your eyes are your windows of your soul, dili makapahimakak. Ang wagi problema, kinira mga batanon. Basta nalay internet, nalay load, makapost sila, gana. Wana, kilay is life. Wa sila Judith. Kaya nga naman, ATM pa man sila, ay tama. Pero naasa yung mga young people nga they're hurting, kay dili dysfunctional ilang family, na ano. Naasab. Mo ni tabo kang Jonah, naitabo kang ano, grabe nga victory, grabe. Kung si Elijah, napil din nila ang ano, pagkahuman niya siya, kuhaan na lang ko, wako'y pulos. Kang Jonah, nag-ano lang siya sa gourd, dayon, nga nung wa man mo gipatay ni mga tao, ano siya, anang Ginoo, wagi na ko. We need to come to the place where we remember that every problem we face has the potential to be greater than our ability to handle that problem.
nga tagaan tag greater ability nga unsaon nato na siya mahandol. Tugutan na sa Ginoo nga moagi ka na kay nga naman para tagaan ka sa Ginoo nga unsaon nimo ba pag-respond. Since this is true, we need to keep our eyes on the Lord as we face our problems. Nikatubang na to diya. Ang atong face, nadia sa Ginoo, we must remember that He, not us, is the one who fights the battles of life. Hey, paminaw, nganong kapuyon ka, nganong ma-drain ka, nganong ma-breakdown ka, kaya nga naman, ikaw may nakig-away. Dili, ang Ginoo eh. Our God will fight our own battle, dili kita. Ikaw may makig-away, ikaw may makigunay, ba? Ikaw maginaning kamot, ikaw may ano, ayaw, itugyan sa Ginoo. Mo nang burden ka, puyon ka. And like David and Goliath, he fights and we just get to enjoy the victory. Yes, mag-goal ka, maano ka, pero ni ka-victorious ni umingon ka, Lord, salamat kayo ha. Mo nagingon, padayon lang. Ayaw gundang. Press on. Padayon lang ta. Yes, mo abot og 20 ang ano. Woo! Tag 20 na ang ano sa gasolina. Yeah! Tag 20 na. Sagud sao na kung pasit niya. Oh. Moabot yun. Di pa na mao, mutaas pa na. Pero sige lang, paminaw. Bahalag unsay mga challenges nimo na kanindot anak tas Ginoo. Di ta niya biyaan. Ang mathematics sa Ginoo, ang iyang pag-alaga niya sa tuwa, di na to na masabtan, di na to na mag-grasp. Pero tingala ka, tagaan ta niya more sustaining grace. Masustain ta niya. Number 2, the problems Moses ponder, the prayer Moses prayed. Unsa may prayer gi ampo ni Moses? Tanawa. Lisod kini, tanawa sa verse 11. Lisod kay magampo bitaw ka nga bugat dani mo kasing-kasing. Kay mo gawas gyud. Verse 11. And Moses said unto the Lord, wherefore hast thou afflicted thy servant, and wherefore have not found favor in thy sight? Hast thou not laid the burden of all his people upon me? Verse 12. Have I conceived all these people? Nagpray, letter A, nagpray si Moses a prayer of confusion. Niya na siya, Moses said unto the Lord, wherefore hast thou afflicted thy servant? Lord, nganong ako may imong gisakit? Say no, makaanak ka, Lord, dili man ta niya ako ang negosyo, Lord, nganong ako may naapektuhan? Dili man ta ako ikuan ani, nganong wherefore hast thou afflicted thy servant? Wherefore have not found favor in thy sight? Wala ba kakita og nindot og favor diya sa kuha? And thou layest the burden all his people upon me. Lord, ganon diri man ni sa kuha, hansak tanan, ang kabugaton. Verse 12, lala. Lord, ako ba ni nanganak ani mga tawa na diliman? Kanang makaingon ka usahay bitaw, unsa may labot ano yung mga tawhanay, gahi ba kini sila gulo, ako ba day ko na ni? Makaana ka, di ba? Unsa may makapadayon na mong takog, wa ni sila, makapadayon. Have I begotten them?
that thou shouldest say unto me, carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the suckling child, unto the land where thou swearest unto thy fathers? Ako ba nag-anak ani nila nga akong sapupuhon ni sila? Di ba usahay, kapuyon pud kag sabot sa tao? Moabot sa panahon nga, gitagaan ako chance after chance after chance ni tawhana wa man gyapon pagbag-o. Lord, di na ako ni pwede bibibihon ni sila hangtod na lang sa hangtod. Bugat kayo kasing-kasing ni Moses. These are your people. I did not give birth to them. They are your problem, not mine. Imuha ng problema, Lord. Dili biyan ako ang problema, Lord. Moses couldn't grasp the why of the situation. Di siya makasabot ba ngano sa sitwasyon. Moses failed to remember the details were God's responsibility and not his. Paminaw, dili na nato responsibilidad na sa Diyos. Paminaw mga preachers, Sunday school teachers, kitang tanan, dili nato responsibilidad sa pagbago sa tao. Responsibilidad ang pagbago ra sa Diyos, igo ra ta mag-guide sila o magtudlo sila ha. If we've done their part, gahigid sila gulo, makaingon ta ba nga, Lord, amo na biyang gihatag na mo tanan, giyahan na mo sila tanan, unsaon na mo, kung gahi sila gulo, Lord, kabalo ka, Lord, unsa mo kasing-kasing sa pagtabang. Nga, wa kay makana ka ba, gracias Ginoo, Lord, wala, biya ko nagkulang ha. Prayer life na lang, Lord, gi-praying, inamo sila, ano sila? Moses failed to remember the details regards and not his. God called Moses to lead the people, not fed them. Ano ni Moses? Gitawag si ni Moses para mag-lead siya, dili magpakaon sa mga tao. We have this problem in this area too. I hear people pray and hear them ask, mingon bitaw ko sa Lord, nganong God, nganong ako man? They will come to me and say, Pastor, why is this happening to me? Nganong nahitabo min sa akong pastor? There is no good answer to our questions. However, I would propose that we need to adopt a different mindset concerning the troubles we face. I would suggest that instead of asking why nga no, we need to learn to ask two different questions. What it is. Number one, ask, why not me? Nganong dili man ako? Di ba? Di ba? Mingon ta, nganong ako man? Lahi nganong dili man ako? Jesus said that could expect trouble in this life. John chapter 16, verse 33. These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have what? Tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Job said that we could expect troubles in this life. Man, Job chapter 14, verse 1, man is born of a woman, is of few days, and what? Full of trouble. Sa pagkatao na Why then should we expect to live lives free from troubles and trials? Nganong makalitan man ka, nga moingon ka nga, live life with free trouble and trials, naagyod na kagubot o naagyod mga pagsulay sa kinabuhi. When trouble comes to you, don't ask why. Ayaw pangutana nga man. Instead, learn to give thanks in the midst of trouble. First Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Unsa? Give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Not only ask, why not me? Number two, ask what? Unsa? When the Lord sends trouble in your life, remember that it must be part of His plan for you. Kung naagay trouble nga gihatag ang Ginoo or gitugot sa Ginoo, naa siya plano sa imo. Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. He is merely growing you and showing you a new and more marvelous side of Himself. His purpose in the valleys, He sends us through
to change us that we can become like Him. Nga the more nga naay mga problema, para mo parehas sa iya, Christ-like. Therefore, let us ask God, Lord, what is the lesson that I have sent here to learn? Lord, unsa may lesson nga makuha nako aning trouble nga akong naano? Una, maingon ka, Lord, salamat nga imong gitugot para dili kong magsalig sa kong kagalingon, di ko magsalig sa kong kaalam, kundi dili magsalig na ko sa imo. Ha? What new view am I going to get from this vantage point? The question, what will produce far more favorable answer than question why? Not only prayer of confusion, prayer of confession. Have I conceived, verse 12, all these people? Have I begotten them that thou shouldest say unto me, carry them in thy bosom as a nursing father beareth the suckling child unto the land which thou swearest unto their fathers? Verse 13, when should I have flesh to give unto all these people? Man ko ipakaon aning mga gipangita nila nga pagkaon. For they wept unto me saying, give us flesh, tingin ko karne, that we may eat. Tagay mi karne para makakaon mi. I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. Lord, bugat! Nagid kayo. Maybe you come to the point, bingon ka, Lord, bugata, nagid ay. Woo! Demand sa trabaho, demand sa pamilya, Lord. Wow! Bugat nagid kayo, Lord. Moses came to the place to which we all need to come. Niabot sa panahon nga si Moses, niabot gyud sa lugar nga kita maabot sa nan. He came to the place where he saw, felt, and confessed his weakness. Paminaw. Yes. Dapat moingon ta, Lord, di gid ni kaya nako kung ako lang. Kinahanglan ko si mo tabang. Kay kung ako lang, Lord, maura gini ako mahatag, Lord. Unsaon man ako, di man sana ako ni masulbad kung ako lang. Ingon si Moses, Lord, kung ako lang, di gid. Ang gusto ro sa Ginoo bitaw ang kuno nimo nga di nimo kaya. Naatay weakness. 1 Corinthians, and I'll close, 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, very familiar verse, and I'll close with this. Ingon si Apostle Paul, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me thorn in the flesh. Gitagaan si Apostle Paul, og thorn in the flesh, ang ingon sila mga scholars ni naa siya murag ano sa mata. Nang murag bitl, kana bitong nay nitubo sa yaba. Sa gabal gyud thorn in the flesh. Dili gyud makahatag gyud og sa gabal siya, di gyud siya kana bitong di gyud siya at ease. The messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Unsay unang gibuhat ni Paul? First thing, I besought the Lord thrice. Iyang hangyang Ginoo, Lord, istorya niyang Ginoo, dili lang kausa, dili lang kaduha, kundi katulo. That it might depart from me. Lord, kuwaa ni ang thorn of the flesh na ko, Lord. Kuwaa. Kay samok kayo. Di ko ka pangalaga, di naman sakto. Di ko ka function sa akong dapat i-function. Lord, kuwaa. Anawa, unsay tubag sa Ginoo. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glorify in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Hey, usay, tugtan ta sa Ginoo na ay mga butang, thorn of the flesh, or unsay naagian nimo diha. Mingon ka, Lord, Lord, kuwaago ni Lord, mahimo. Ayaw na lang ani Lord, kaya nga naman, sa gapal yun. Pero ningon siya ang Ginoo, ang akong grasya sufficiente para nimo.
For my strength is made perfect in weakness. Nga tungod sa kusog sa Ginoo, nga makapadayon ka diha sa imuhang weakness. Most gladly, therefore, I will glory in my infirmities that the power of Christ may rest on thee. Nga, the more nga naay mga pagsulay or mga gitugot diha sa Ginoo, mas mo glorify na lang ko diha kay nga naman para ang strength sa Ginoo makita diri nako. Paminaw, the more diay nga naa ang problema ang itugot sa Ginoo, iya kang tugutan ana para nga naman para makita niya ang grasya niya kanimo. Sustaining grace para makapadayon ka. Nga naman para dili ka magsalig sa imong kaugalingong kusog. Nga moingon ka, mo tap ka always sa Ginoo ba, moingon ka, Lord, dili biya ni ako kung dili para ni sa imo. Verse 10. Therefore I take pleasures in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, yes, physically weak ta, but spiritually, naa ang grasya sa Ginoo, then I am strong. Tungod sa grasya sa Ginoo nga naa diri kanato. Diri, wa pa tanawan. Sagdi lang na sila dito. Kaya na. Tugutan ka sa Ginoo sa mga thorn of the flesh nga gian nimo para ihatag niya ang iyang grasya diha nimo. Ang iyang strength. Nga makaingon ka ba, Lord, di mi kaya nako kung ako lang. Pero tungod nimo, Lord, makapadayon ko. Salamat sa kusog o grasya nga gihatag nimo nako. Mao na gitawag sustaining grace. By God's grace, nakapadayon ta. Dili kay maayo ka. Nakapadayon ta tungod sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili kay nabot og 14 years ang Merlis, dili kay maayos ti Merlin, dili kay maayo mo, dili naay sustaining grace. Despite sa problema, sila Kuya Ruben nakapadayon sustaining grace. Kamo kita ngano nakapadayon ta because of God's strength in our weakness. Nga the more kamo tap sa power sa Diyos, the more tanya taga-grasya. Makapadayon ta. Amen? Manindog ta, mag-pray ta. As the piano playing softly. Lord, salamat kayo. Salamat sa imong grasya. Yes, Lord. Kung tanaw na mong kugalingon, murag dili may makapadayon. Kung magsalig mi sa kugalingon, murag diri ra mi kutob. Unsa na lang ka ang amuunahan ani. Pero salamat, Lord. Wala dira kutob ang imong grasya. Kundi the more nga naay mga pagsulay nga maabot, the more nga naay problema nga abot, the more ang imong strength ipakita diri kanamo. Pasaylo ami Lord, kusog kami mo reklamo. Pasaylo ami Lord, naay mga butang nga dili namo kaunahon, naay mga butang nga dili mi maayo di sa imuha usahay. I pray Lord, i-bless mo mga katawhan. I know they have different problems, nga ilang giatubang o kabalog unsa. Pero Lord, tamangi sila. Sa mga bisita rin namo, wa pa ka kasiguro kung asa ka, ni kamatay nimo. Hinala nimo dawaton si Jesus Christ as your own personal Savior. Kaya kung kita lang, wala, makasasala ta, padong ta dito sa impyerno. Kaya tungkol sa sala, dapat nato bayaran nato mga sala dito sa impyerno. Pero salamat si Jesus Christ, nagpakamatay siya dito sa cross. Siya mo'y nagbayad sa itong mga sala para ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Humana niya, gibayra na niya. Ang ato lang, tuuan nato siya, nga siya lang ang manluluwas o way lain nga makaluwas, kundi pinaagi lang kay Jesus Christ. Importante ang atong relasyon diya sa Diyos.
Sa mga bisita namo, kung dili na mo bisita, dili pa ka kasiguro kung mamatay ka, asa ka pa doong, you need to receive Jesus Christ as your own personal Savior. Ari din sa tubangan, giyahan ta kag pagampo, kung paano nimo dawaton si Jesus Christ, isip nimo panluluwas. Na ba? Kung nabay gustong modawat kang Jesus Christ, isip na manluluwas, ari din sa tubangan, sa di pa ko motawag sa mga members, mga bisita na mo, bisig na gusto mo dawat kang Jesus Christ. Lord, Pastor, wagid ko. Digi ko kasiguro kung asa ko pa dong. Day, salamat day, nga humana day, gipakamatya na day ni Jesus Christ dito sa cross. Siya may nagbayad sa mga salamat. Among trabaho day, pagdawat nini. Kung gusto nimo dawatan si Jesus Christ, ayaw paglangan, aridres tumangan, sultian ta ka, or giyahan ta ka sa pag-ampo, atong dawaton si Jesus Christ, isip na ito manluluwas. Wala, na ba? Okay? Wala. Lord, salamat sa mga Kristohanon nga naadri karon. Kabalo ko naan sila yung mga problema. Kabalo ko lahi-lahi ni sa challenges nga giatubang every week. This is the time nga makariri sa tubangan, Lord. Nga maingon sila, dili na mo kaya kung wala ka. Mo ni kinahanglan nato nga mo parehas ta kang Moses. Nga mo angkon ta, we have weaknesses. We are just human. We are not superman. Naay mga panahon nga di ni ginato kaya. Kinahanglan ta sa Dios. Why don't you come in, Lord? Salamat sa mga problema imong gihatag, sa mga pagsulay imong gihatag, nagpailay lang nga kami tao nanginahanglan mi sa imong kusog, nanginahanglan mi sa imong grasya. Why don't you come? Come to the altar. Kung unsa may mga kabugaton sa imong kasing-kasing, itugyan sa Ginoo, in the Lord, I need your grace, I need your mercy, I need your power, I need your strength. I cannot do this kung wala ka, Lord. Kung unsa may mga giatubang nimo, aridres tumangan, ingnan Ginoo, Lord, bugat na gid kayo, Lord. I can't do this kung wala ka, Lord. I'm tired. Nga ako lay pirmi mo sulbad sa akong mga problema. Ako lay pirmi mo diskarte para sa ako. Yes, pwede man na. Pero lahi yun tong ang Ginoo mo imong tugyanan sa tanan. I'll give you time to pray. And the Lord, here am I. Give me more grace. Sustain me as I face every week different problems nga akong ginatubang. Help me, Lord. Salamat, Lord. The more di ay nga naay gihatag ni mga problema, the more di ang imong strength makita diri kanamo. Nga weak me, Lord. Para, Lord, ang power ma-recognize dili sa among kaugalingon kundi ang kaugali makita diha ang kusog nimo, Lord. Salamat kang Apostle Paul nga niingon siya nga may mas malipay ko sa mga challenges, infirmities kay nga naman para makita nako ang pagtubag sa mga pag-ampo. Salamat kayo. Lord, thank you for today. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Here are your people. Niyari sa tubangan, nagluhod ni sila, Lord. I know they have problems. I know they have burdens. I know some of them, there is too heavy for them, Lord. Bugat na gid kayo. That's why they are here. Nagluhod sila. Nagpasalamat sila. Nag-angkon silang kaugalingon nga dili nila kaya. Tabangi mi. Lahi na sad nga simana nga among atubangon, lahi na sad nga challenges, lahi na sad nga problema. Tabangi mi. Basig na, Lord, sa ilang mga lingkuranan, Lord, mauwaw lang sila moari. Pero kakita ko, Lord, kabugaton sa ilang mga kaugalingon. Tabangi sad sila, ayaw sila pasagdi. Salamat kayo. Salamat kay Lord nga naa ang imong mga katawhan, imong gidala karong kabuntagon. Padayon na silang panalangin sa ilang mga trabaho, sa ilang mga negosyo, sa ilang pamilya, sa ilang mga kaanakan, sa ilang asawa, silang bana. Kinsa may mo biyahe, Lord, every day, tawag tayo grasya, Lord. Thank you kayo. Salamat kayo, Lord. Even though our world is shaking, our world is trembling, all those different problems nga nakita namo, but still we can rest assured or maka-rest me diha sa imong mga promises sa imong pulong. Thank you kayo, Lord. Usat habangin mong katawan, panalangin sila padayon, i-bless sila.
Ayaw sila kalimti. Salamat sa naguli sa tithes and offerings. Ayaw sila kalimti panalangini. Ang mauban nga wala sa sunod nga higayon makauli sad sila. Sa among pag-celebrate sa dunya sa 14 years, sa Merlin's Eatery, salamat kay Lord. Sa grasya imong gihatag, Ate Merlin, kuyog siyang family, salamat kayo. Panalangini pa dayon sa mga sakop sa nga naa nila. I pray Lord nga modugang pa, mudaghan pa, daghan pang ma-disciple, daghan pang mutubo diha kanimo. Salamat kaayo. Giday ka na magpasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Kanta ta sa